gusto kong maipaunawa talaga sa mga tao na ang Panginoong Hesus, nung siya po ay nagkatawang tao, ang pinaka-tema, ang message po niya talaga ay ang kingdom ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos. Sa pinakamadali ko pong paraan ng pagpapaliwanag, gusto ko pong sabihin na ang mensahe po ng kingdom of God ay hindi po siya tumutukoy sa lugar. Ang kingdom of God is not a place, but it is the will, it is the system of God in heaven. No? Sistema yon ng paghahari ng Diyos. Nung nag-start mangaral si Jesus Christ, sabi niya, repent, magsisi kayo dahil narito na ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Pero bago po talaga ito matanggap ng isang tao, kailangan muna siyang mag-repent. At ang ibig sabihin po ng repent, no, yung pagsisisi, ang pinakamalalim po na kahulugan niya sa Biblia, sa original na context nito, hindi po yung nagkasala ka, magsisi ka. No. The deeper meaning of repentance is the change of mind. Kaya kung mapapansin po ninyo, nung nagturo si Jesus Christ ng prayer, di ba yung prayer na itinuro niya sa kanyang mga alagad, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, no, thy will be done on earth as it is in heaven. Doon sa panalangin na tinuro ni Jesus Christ, nandun po yung pinaka-tema ng mensahe ni Jesus Christ. Gusto po niyang matutunan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya na makita ang kalooban ng Diyos, yung kingdom of God, yung sistema ng Diyos sa langit ay mangyari dito sa lupa. Bigyan ko ng sample no, ng system ni Jesus Christ. Saan kayo nakakita na ang namula sa 5 tinapay ay kumain ang 5,000 lalaki pa lang? Sa system ng mundo, mga kapatid, hindi pwede yun. Tama po ba? Pero ipinapakilala ni Jesus Christ na sa ating mga mananampalataya, lalo na nung nakasama niya yung kanyang mga alagad, this is how the kingdom of God works. Tingnan niyo yung mga teachings ni Jesus Christ, marami sa kanila ay kabaliktaran ng system natin sa mundo. Pag nagbigay ka, mas lalo kang magkakaroon. Parang sa atin, hindi. Ang sistema ng mundo natin, no, ay yung kapag kumuha ka, saka ka magkakaroon. Hindi kapag nagbibigay ka, saka ka pa magkakaroon. Hindi, kapag nagbigay ka, mawawalan ka. Pero sa system ng Lord, it's better to give than to receive. Nung siya ay nagkatawang tao, gusto niyang ituro sa atin na kapag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, at kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus Christ, sa pamamagitan niya po, diba, ng banal na spirito, nung pinag-aralan natin ng Holy Spirit, siya yung down payment, no, para maranasan natin ang heaven kahit nandito tayo sa lupa. Mga kapatid, ang panawagan ni Jesus Christ sa atin, gusto niyang maranasan natin yung supernatural system in heaven kahit nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Amen? Kaya naniniwala ako mga kapatid, kapag tayo ay lumakad sa pananampalataya, dito sa lupa, ang nature, ang natural dito sa lupa ay kahirapan, maraming karamdaman. Pero kapag naniwala tayo sa salita ng ating Panginoon at nanampalataya tayo kay Jesus Christ, kikilos ang banal na spirito sa atin at ipaparanas niya sa atin yung supernatural. Kung natatandaan niyo, 'di ba si Jesus Christ na sa bangka sila, no, naglalayag sila, biglang dumating ang napakalakas na bagyo. 'Di ba si Jesus Christ natutulog? Pansinin niyo mga kapatid, bakit sa kabila ng napakalakas na bagyo, yung kanyang mga alagad na sanay mangisda ay takot na takot dahil sa lakas ng bagyo. Pero si Jesus Christ na hindi naman siya talaga inborn na mangingisda, nakatulog. Tingnan niyo po mga kapatid. Kasi si Jesus Christ, hindi siya nabubuhay sa system ng mundo. Si Jesus Christ nakatulog siya. Why? Kasi yung isipan niya nandun sa kingdom of God.
Sa nature, sa system ng mundo, bumabagyo, talagang matatakot ka, magwawala ka, ang feeling mo, manganganib ang buhay mo. Pero dahil si Jesus Christ was on earth but walking in the system of heaven, ang Panginoon natulog. Tapos nung ginising siya ng mga alagad, sinaway yung bagyo. At yung bagyo sumunod sa kanya. Mga kapatid, nagigets nyo? Doon tayo gustong tahakin. Doon tayo gustong dalhin ng banal na spirito, mga kapatid. And you know what, guys? Ang prayer is not a natural system on earth. Why? Kapag may kailangan ka, trabahuhin mo. No? Pero itinuro sa atin ng Panginoon yung pananalangin. Why? Dahil ito po ang pinakamadaling paraan para makapasok tayo sa supernatural realm ng kingdom of God. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay pinamagatan ko po itong too much familiarity. Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, na ang nagiging kalaban ng ating pananampalataya ay dahil exposed tayo sa system ng ating mundo. At kapag talaga po tayo ay hindi nababad sa salita ng Panginoon, no? Kapag tayo ay malaking amount or malaking portion sa ating buhay ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ang magiging takbo talaga ng buhay natin ay yung natural system ng mundong ito. Tingnan niyo po si Peter, no? Nung nakita nila si Jesus Christ na lumalakad sa ibabaw ng tubig, sabi ni Peter kay Jesus Christ, Panginoon, papuntahin mo nga rin ako dyan. At nung tinawag siya ni Jesus Christ, sabi niya kay Peter, halika, no? Isang salita lang ng Panginoon, sige, halika. At si Peter po ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Yung bangka po ay yung comfort zone. Amen? Pero nung lumakad si Peter at naniwala siya sa salita ng Panginoon, yung imposible, naging posible kay Peter. At naniniwala ko, mga kapatid, sa nature ng ating system, walang taong lumalakad sa ibabaw ng tubig. Di po ba? Pero dahil nandun si Jesus Christ, walking the kingdom system of God, nagawa ni Peter yung imposible. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, sa bawat panalanginan po natin, hindi lang dito sa online prayer meeting natin, kahit sa mga panalanginan na ginagawa po ninyo sa church, even in your personal devotion and prayer time, mga kapatid, do not be familiarized with the system of the world. Amen? Ito yung gusto ko pong baunin natin ngayong gabi, na dapat ang thinking natin kapag nananalangin tayo, always supernatural. Amen? Dahil yan po ang totoong resulta ng nagtitiwala at umaasa sa Panginoon. Okay? Lucas chapter 4, 16 to 30. Babasahin po na po sa Mabuting Balita Biblia version. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa. At dooy ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ito po yung binasa ni Jesus Christ dun sa sinagoga. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na siya'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Napakagandang prophecy mula kay Propeta Isaiah na ngayon po ay dito sa tagpo na to ay binabasa ni Jesus Christ. Kasi po, si Propeta Isaiah po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Many years ago, no? At si Jesus Christ na yung bumabasa mismo sa hula na tumutukoy mismo sa kanya. Verse 19, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga.
At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Kasi nga po, si Jesus Christ yung tinutukoy doon ni Propeta Isaiah. Tingnan niyo mga kapatid, ito yung pagpo-focusan natin. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Okay, dyan po muna tayo mga kapatid. Gusto kong basahin natin sa New King James Version. So all bore witness to him. Mga kapatid, kasi itong pinakamagandang version siguro na nabasa ko sa English ay dito sa New King James Version na binanggit yung witness, mga kapatid. Tayo, ang mga alagad ng Panginoon ay kanyang isinugo para maging witnesses, no, patungkol kay Jesus Christ. So dito for the very first time, mga kapatid, ang bansang Israel, ang mga Hudyo, no, na nakikinig kay Jesus Christ, mga kapatid, ay nakaramdam, no, ng isang kakaibang kapangyarihan at na mismo sa kanilang kalooban ay nagpapatotoo. Mga kapatid, imagine niyo ang bansang Israel, mula pa noon nakakaranas na sila ng mga kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Kumbaga tayong mga uma-attend ng church, normal sa atin mga kapatid that we feel the presence of God, di ba? Di ba may time pa nga na naiiyak tayo, di ba parang nararamdaman natin kapag kumakanta tayo, nagpupuri tayo, alam yun, yung dating malungkot ka, biglang mapapawi yung kalungkutan mo, napapalitan ng kagalakan. Kasi nga po, nararanasan natin yung presence ng Panginoon. At naniniwala ako mga kapatid, na yung mga Hudyo, yung mga Israelites na kasama ni Jesus Christ dito sa lugar na to, na-feel nila yung presence ng Panginoon. And ang ibig sabihin ng witness, mga kapatid, may nagpatotoo sa puso nila na okay, ito talaga yung presence ni Lord. Alam natin kasi sanay na tayo doon. Nagigets yung mga kapatid. And marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. Balikan na po natin doon sa ating Tagalog version. Pero tingnan niyo po pagkatapos daw nilang pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang ganda na pero biglang, hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 13 verse 55. Same na kwento rin to mga kapatid pero mayroon pang mga added details si Mateo. Pero same ng event po ito. Ito pa yung sinabi nila, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng yan? Tingnan niyo mga kapatid, they were amazed that the presence of God is with him, no? Pero hindi nila kayang i-let go yung familiar things about kay Jesus Christ. Ano po 'yun? Yung system, no, ng mundo, yung pamantayan ng tao. Anak lang yan ng karpintero eh. Yung mga kapatid niyan, kakilala natin. Ibig sabihin, hindi pwedeng maging kakaiba siya. Hindi siya pwedeng maging lingkod or sinugo ng Diyos kasi kapantay lang natin yan. Amen? At naniniwala ako mga kapatid na dun sa kanilang naramdaman na kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi ito tuluyang nag-manifest sa kanilang mga buhay. Pahapyawan ito, paano po ba natin nalalaman na yung salita na itinuturo ay totoo at galing talaga sa Panginoon? Okay, mula lang doon sa kwento na ating binasa mga kapatid, how will we know that the word or the message is true and from God? Number one, if it is from the Bible. Okay? So kapag ang mensahe mga kapatid ay ang reference ay ang Biblia at talagang pinapatotohanan na nasa Biblia yung mensaheng ito, ay malaki yung chance na ito ay totoo at galing sa Panginoon. Number two, kapag ang nagsalita po ay talagang legit or bona fide na messenger ng ating Panginoon. So, hindi ko naman po yan itatakel ngayon lahat na dapat, ito yung legit messenger. Hindi siya po part ng ating message pero gusto ko lang po siyang pahapyawan. At pangatlo mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo, merong espiritu sa atin, no, na nananahan sa atin. Yung espiritu mismo po ay nagpapatotoo na powerful yung message na yan. If the Spirit of God in you testifies to the power of
the message. Mga kapatid, gusto kong ipakilala sa inyo, especially dun sa mga, kung ngayon nyo lang naiintindihan na, kaya pala pag nakikinig ako minsan ng message, parang naiiyak ako, parang may kakaiba siyang resulta sa buhay ko, parang tumatapang ako, lumalakas ako. Mga kapatid, yun talaga ay power ng salita ng ating Panginoon. At kaya mo yun nararamdaman sa time na nakikinig ka ng mensahe at mga turo mula sa Biblia ng ng mga lingkod ng Panginoon na nangangaral, kaya mo yun nararamdaman kasi ang Holy Spirit, yung mismong author ng Biblia na nasa iyo ay nagpapatotoo no, sinasabi niya, tama yan. Yan nga ang sinasabi ko sa Biblia. Nagigets niyo po yun? May isang powerful person living in us na nagpapatotoo. Sino yung magte-testify? Yung author mismo ng Bible. Amen? Kaya mga kapatid, I hope nag-a-agree kayo na opo, nararamdaman ko yan. Minsan pag nakikinig ako ng salita ng Panginoon, yung minsan na para akala ko hindi ko naiintindihan pero parang iba yung dating, mga kapatid. Why? Kapag ang message is powerful at galing talaga sa Panginoon, mararamdaman yan ng espiritu natin. Amen? At kasi po, mga kapatid, isang reference lang, ang daming reference na pwede po nating pagbasihan, pero magbibigay lang po ako ng isa. Sabi po rin sa Hebreo chapter 10, verse 15, but the Holy Spirit also witnesses to us. Tingnan nyo, for after He had said before. Tingnan nyo, anong ipapatotoo niya? Yung mga sinabi. Amen? At yun yung trabaho ng Holy Spirit. And mga kapatid, kapag tayo ay nagmamature na, alam niyo yun, yung nag-aaral ka na rin ng salita ng Panginoon, alam mo, marirecognize mo talaga na itong taong to, kahit bata pa lang siya, ay nare-recognize mong tama yung kanyang sinasabi. Sinasamahan to ng ating Panginoon. At kaya mo nare-recognize yun dahil sa Holy Spirit na nasa atin. Amen? At ito pa mga kapatid, isa pa sa mga makikita natin at magiging tool natin para mapatunayan natin na yung mensahe ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 3, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. So mga kapatid, isa sa mga paraan para ma-recognize natin na yung mensahe talaga ay powerful at galing talaga sa Panginoon, ito po yung ating mga nararamdaman bilang mga nakikinig, no? Sabi po rito, nagsasalita siya ng edification. Ibig sabihin po, nagpapatibay sa atin yung mensahe. Tingnan nyo, kahit yung mensahe ay nire-rebuke ka, di ba? O itinatama yung mga mali na ginagawa natin, pero dahil galing sa Panginoon, hindi ka para magalit or mag-refuse, kundi nagpapatibay sa atin. Kasi nga po, galing sa Panginoon. Sabi pa doon, exhortation, nagpapasigla or nag-e-encourage. No? Yung nagpapatibay, para kang nilalagyan mga kapatid ng mga armor. No? At yung nagpapasigla ay kahit mabigat yung daladala mo, pero magagawa mo siya. Lalakaran mo siya ng may kagalakan. At napakaganda lalo yung last part, no, nagbibigay daw po ng comfort. Kaya yung mensahe kapag totoo, kapag galing sa Panginoon, nagbibigay ng kaaliwan. Amen? At mga kapatid, ito yung gusto kong sabihin, ito po na yung nararamdaman ng mga nakikinig kay Jesus Christ. Ayan na. Nagrema na sa kanila yung sinabi ni Jesus Christ at napakaganda po nung binasa ni Jesus Christ mula sa Book of Isaiah. Sabi niya, ang mga bulag ay makakakita. 'Di ba? Ang mga dukha ay magkakaroon ng pag-asa. As in hope, buong pag-asa, buong yung mga pangako at salita ng ating Panginoon, sinabi ni Jesus Christ, matutupad na to ngayon. Kaya siguro yung mga Israelita, mga kapatid, na noong mga panahon na to, yung kasama ni Jesus Christ, dahil nararanasan nila yung kahirapan dahil sila po ay sakop nga po ng Romano, naniniwala ako, nag-testify sa spirit nila na, Amen, napapa-amen sila, Amen. Lord, salamat dahil totoo na nga, mangyayari na nga ito. Kapag tayo ay nakikinig ng mensahe ng Panginoon at kapag kakausapin ka ng Diyos, kahit yung mensahe ng Panginoon nung Sunday, ang kwento na pinag-aralan ay tungkol kay Haring David.
hindi ka naman hari. Pero dahil yung mensahe ng Panginoon is powerful, mga kapatid, meron kang narinig doon na tumutukoy sa kwento mo. Amen. At yun yung nagre-rema. At kapag nagtumutukoy sa'yo, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen. Lord, ako din, may gulayat ako sa buhay ko. Ang gulayat ko sa buhay ko ay yung Bombay na araw-araw dumarating sa amin. Di ba? May Bombay din ako. At Lord, alam ko, kaya ko rin siyang makakaraos din ako sa Kanya. Matatalo ko yung mga problema na to. Pero hindi ka naman si Gulayat, hindi ka si David. Pero dahil powerful ang salita ng Panginoon, meron tayo nakukuha na specific message ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng edification, exhortation, and comfort. Kaya naniniwala ako mga kapatid, itong mga pinag-usapan natin ay naranasan ng mga taong nakinig kay Jesus Christ. Yun nga lang, pagdating dun sa latter part, lahat sila nagsabing, di ba anak to ni Jose? Alam mo yun, yung parang andun na yung anointing, andun na yung power, nagte-testify na yung spirit sa loob. Pero biglang pumasok pa rin sila sa familiar system ng mundo. Anak lang yan ni Jose. Karpintero lang yan. Mga kapatid, ganito tayo. Minsan pagkatapos nating makinig ng mensahe ng Panginoon, pwede, ano ka pa, talagang on fire, puspos. Lord, magtitiwala na talaga ako sa'yo, ibibigay ko sa'yo yung buhay ko. Pero paglipas ng mga araw, humarap ka ulit sa problema, ayan na ulit yung mga sintomas ng mga problemang nagpapahirap sa'yo. Yung mensaheng narinig natin, aminin natin, minsan, binibitawan na natin. Bakit? Andyan pa rin yung sintomas ng problema eh. Linggo, tutulungan ka ng Panginoon. Yun ang sabi, magtiwala ka lang, susolusyonan ng Panginoon ang problema mo. Yes, Lord, ikaw naman, Lord, salamat, Panginoon, pinangawakan mo. Kaso lang, pag uwi mo, andun pa rin yung asawang mong bungangera. Andun pa rin yung mga anak mong matigas ang ulo. Naniwala ka na dun sa pangako ng Panginoon, pero nung nakita mo ulit yung familiar situations, anong nangyari? Binibitawan din natin yung pag-asa na pinanghawakan natin nung tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. At yun yung nangyari sa mga taong kausap ni Jesus Christ. Mula sa supernatural power, mula dun sa supernatural impact ng mga salita ni Jesus Christ, mga kapatid, dahil anak siya ni Jose, bumalik sila sa what is familiar to them. Pinili nila yung earthly and familiar ideas over heaven level revelation. It is all by faith. Kapag naka-receive tayo ng powerful message ng Panginoon at nagsalita siya sa iyo, lagi mo tatandaan, itetest yung word na narinig natin at gustong makita ng Panginoon. Hindi yung komo umiyak ka nung linggo, nung isinuko mo sa Panginoon, yung problema mo, ay mag-e-expect ka na pag-uwi mo, wala na yung problema mo. Pwedeng gawin ng Panginoon yung mga kapatid, but not all the time. Ganun ang sitwasyon. At minsan nga, sabi ko nga po, lagi na natin na pag-uusapan, the more na isinusuko mo sa Panginoon yung problema mo, minsan ang nangyayari, mas lalo pang lumalala yung problema. But ang tanong mga kapatid, are we going to let go the supernatural or the heaven level revelation dahil gusto mo ulit manahan dun sa familiar situation? Mga kapatid, again, ang gusto ng Lord mga kapatid, kahit nakikita natin yung familiar situations na sistema ng mundo, pero kapag nanampalataya ka, ang nakikita mo yung salita na sinabi ng Panginoon kahit wala pa tayong ebidensya. Amen? Kaya mga kapatid, sinabi nga ito sa Mateo chapter 13, verse 57, yung mga taong nakarinig, yung mga taong naramdaman yung anointing ng Panginoon mula kay Jesus Christ, sabi nga po dito, natisod sila. At kapag mga kapatid, nakafocus tayo sa familiar
system ng mundong ito, mga kapatid, ay madali ka talagang matitisod. At ang pinopromote sa atin ng Panginoon, repent, sabi ni Jesus Christ, repent, for the kingdom of God is at hand. Ang gusto sabihin ng Panginoon, baguhin niyo yung isip niyo. Huwag niyong tingnan ang sitwasyon ninyo na gaya lang ng sistema ng mundong ito. Amen? Na kahit ang nakikita mong ebidensya, nakikita mo pa rin yung symptoms ng sakit mo, pero naka-receive ka na sa Lord ng message na, anak, pinagaling na kita. Kaso lang, hindi, at ito pa rin yung symptoms ng sakit ko. Wala, may sakit pa rin ako. Hindi na natin napanghawakan yung salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung pinag-uusapan natin. Too much familiarity. At ang too much familiarity natin sa system ng mundong ito ang nagiging kalaban ng ating pananampalataya. God will give powerful messages. Amen? And promises to many, but only those who have supernatural faith can enjoy them. Sa pamamagitan ng puso, nananampalataya tayo at sa pamamagitan ng ating bibig, ikino-confess natin. Mga kapatid, ano yung supernatural doon na tinanggap natin? Kaligtasan. Pero, pagdating sa Romans 12:1, usapin naman ng pagsamba. Ano po ang requirement? Renewed mind. At nung pinag-aaralan ko ito mga kapatid, ang naging reflection ko doon sa aking devotion, nananampalataya tayo sa puso, pero hindi po sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na yung ating isipan ay hindi na kailangang magbago. Minsan, nagtitiwala tayo sa puso kapag nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero yung isipan natin, kailangan pang magbago. Why? Kasi po nakatutok pa siya sa system ng mundong ito. Naniniwala ako mga kapatid, every time we hear a message of truth mula sa Biblia, sabi ko nga, ang salita ng Lord ay powerful. Lahat tayo mga kapatid, nagpuproduce yun ng faith sa puso natin. Pero gusto kong ipaalala ngayon, baka yung isipan natin, kasi po isipan yan napakalikot ng isipan. Ang isipan natin kapag nakakita ka ng piso na laman lang ng pera mo, ang sasabihin agad ng isip mo, wala ka ng pera, wala ka ng pag-asa. Pag yung isipan mo, pag yung mata mo ay nakakita ng mga hindi magagandang bagay, ang i-interpret ng isip mo, kawawa ka naman. Nakafocus ang ating isipan. Kaya ito po gusto kong sabihin mga kapatid. Hindi ibig sabihin na nakinig tayo ng salita ng Panginoon at pinaniwalaan natin yung salita ng Panginoon ay nakakasamba na tayo sa Lord. Dahil nung itinuro ni Paul yung paraan ng pagsamba, yung karapat-dapat na pagsamba, anong application na itinuro ni Paul? Magbago kayo ng pag-iisip. At ngayong gabi mga kapatid, gusto ko hindi lang tayo manalangin. Sumamba rin tayo sa Panginoon. Na kung ano man po yung sinasabi ng isip natin na nakatuon sa system ng mundong ito, mga kapatid, wala po akong kahangahangang mga kahima-himalang bagay na naranasan para kumbising ko kayo na mga kapatid, talagang ito, totoo. Hindi po kasi ako pilay na biglang nakalakad. Hindi po ganun ang kwento ko. Hindi po ako bulag na biglang nakakita. Wala po akong ganung kakaibang kwento. Pero mga kapatid, isang bagay na gusto ko ring paniwalaan sa buhay ko na nabasa ko sa salita ng Panginoon na gusto ko paniwalaan at panghawakan nyo rin. Our God is a miracle doer God. Kung gaano po kahirap yung iyong pinagdaraanan na matagal mo nang ipinapanalangin, mga kapatid, ito yung encouragement ko. Patuloy kang umasa sa Panginoon. Nasa testing tayo ng Panginoon. At sabi po sa Galatia chapter 5, kung hindi ka magsasawa sa paggawa ng mabuti, ay tiyak meron kang kakamtan na gantimpala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung panawagan ko kung napaka-familiar
sa isipan mo yung system ng mundo na parang nagsasabi, hindi mo na yan kakamtan, hindi mo na yan matatanggap, hindi na yan ibibigay ni Lord, hindi mo na yan tatanggapin. Mga kapatid, ngayong gabi, hindi lang tayo magpe-pray, sumamba tayo sa Panginoon dahil iisipin pa rin natin, Panginoon, mas totoo ka kaysa sa aking sitwasyon. Amen? Mas totoo ang salita ng ating Panginoon kaysa sa ating mga nararanasan. Kaya mga kapatid, may tanong ako, are you willing to change your mind? Can you ignore the familiar and start thinking supernatural